Yo, what's up mga tropa? Meron na naman tayong bagong chismis na papanoodin, no? Eto, trending na trending to. Netong nakaraan lang dito sa TikTok, no? Meron na tong 5 million views. Eto ay uploaded ni Cabral Maria. So, dito, no, ang konteksto neto, no, yung Chowking employee ay pinapapunta house to house para makakuha ng mga customer. So, panoorin natin. Is this really how we're treating our fast food servers today? This is Shella from Chowking SM Ecoland branch, and her manager told her to walk around Ecoland to find customers. Good afternoon po. From SM Chowking po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. Kung order ko halo-halo, paunsa ang delivery? Ika na po siya, ma'am, and then i-deliver na po na ko siya diri. So pag abot nimo diri kay pagtaso na nimo. Yes po. Kung mo order ko pag abot diri akong halo-halo, tunaw na. So, ayun nga, no, dito, nag-house to house nga siya. Kukuha siya ng order sa mga pinupuntahan niyang bahay-bahay. Tapos, babalik pa siya ulit. So, parang ang nangyayari, tatlong balik-balik yung ginagawa niya, no? So, talagang nakakapagod yung ginagawa nitong crew na to, no? So, medyo meron tayong language barrier dito. Kasi etong kaganapan na to, no, sa Davao nangyayari to, sa Ecoland SM. So, pero meron namang subtitle kayong mababasa dito, no? So, panoorin pa natin. Mag-jeep na lang po, ma'am. Gamit na akong kwarta. Mag-tricycle ka pag abot diri. Kay Yes. medyo layo pud siya gikan sa gawas. Yes po. Mag-jeep ka or ano, naka-budget na sa imuha. Naamoy budget ana or Wala po. imuha na. Yes. O dili na fair. Required gyud sa imuha na magbagtas ka mangita og customer. Yes po. Ang among store is mingo jud siya. Gamay ra jud ang sales namo. Sa service crew is kailangan na mo mangitag pamaagi na muda ko ang among sales po, ma'am. Kasi trabaho din po namin. So, nanan yung order po, ma'am. Balik lang ko, mama. Okay. Nakakota na ka. Yes po, ma'am. Very good. Kaya Pila laban lang pila kami. pud imong mata dapat. 6K, pero karon ang halin na ko is 2K plus na po. Okay. As a service, buhato lang tanan. Ano na to ni post na to ni ha? Okay lang sa imo ha. Sige, sige. Yes, para matabang sa imo ha. For context, it's around a 15-minute walk to get to where this is filmed, and she had to go back and forth 3 times just to deliver the food with nothing but an umbrella. They didn't give her water or allowance to use the jeep or the tricycle. Really disappointed with the whole situation, and I hardly ever post content like this, but I have a platform and I'm gonna use it. Repost, comment, you can download this video and post it and have my permission. Let's do our part and treat our waiters and servers with kindness, because we do not get paid enough for this shit. So, eto, no, napanood nga natin, no, unang-una, no, magpapasalamat muna tayo sa original uploader na to, na which is eto nga na si Cabral Maria, dahil sa simpleng pagbibideo niya at pag-upload niya, nasiwalat yung mga ganitong sistema, no. So, sasabihin ko sa inyo, no, dati rin tayong nagtatrabaho sa isang ganyan, mga private na ganyan na company, syempre. At eto masasabi ko sa inyo, no, hindi lang to sa Chowking nangyayari, hindi lang din sa mga kahit anong fast food, nangyayari rin to sa mga ibang company, like mga internet company. Maraming nangyayari dyan, yung mag-a-apply ka ng internet para makakuha ka ng maraming mag-a-apply sa'yo, mag-house to house ka, nangyayari rin talaga yan. At saka sa mga previous kong experience, no, hindi ko na lang babanggitin yung company na yon, pero eto ay yung sikat na payment center kung saan ka nagbabayad ng kuryente, tubig. Ayan, no, na-experience natin yan, yung ganyan na mag-house to house ka talaga para makakuha or madagdagan yung sales ng inyong kumpanya, na which is na hindi mo naman na talaga dapat na trabaho na mag-house to house ka, no? Kasi parang na-exploit yung pagkatao mo dyan. Kasi ang nangyayari dyan, kaya nila ginagawa to, etong mga service crew na to, unang-una, ang nag-uutos sa kanila yung kanilang mga manager, no? At pangalawa, yung mga manager na yan, meron pang mga manager din yan, yung tinatawag na area manager pa. Bukod sa hinahandle netong manager nila yung mga crew, meron pang mga hierarchy pa yan, no? Yung sa mga kataas-taasan pa, na which is yung mga nasa kataas-taasan, panay lang yan ng mga utos, no? At sila lang yung nakakakuha ng credit na yon. Talagang tunay na nangyayari yan, hindi lang sa mga fast food chain nangyayari, kahit sa mga iba pa, no? Kasi previously talaga na-experience natin to, no?
Grabe, at ang malupit pa dito, no, yung mga nasa kataas-taasan lang talaga yung mga mabibigyan ng token of appreciation, no. Etong mga crew na to, wala, talagang mga galamay lang, mga utusan lang talaga at iniitsapwera. At eto nga, no, napanood natin na sarili niyang pera yung ginagasta niya na pamasahe, paroon pa rito, no? Ito, nangyayari talaga to kahit na yung isang company ay franchise at kahit na yung isang company ay owned company rin. Talagang nangyayari to. Sana matigil na yung mga ganitong galawan, no? Pero feeling ko mukhang malabo dahil yung mga manager na yan, talagang alam mo yung mga sip-sip talaga yan. Kasi ang nangyayari, once na yung isang company na nakuha na nila yung pinaka-peak, yung pinaka-taas-taasan ng kanilang sales, yung mga area manager pa yan, gusto pa nilang mas taasan nila yung pinakamataas nilang benta. Tas para magkaroon sila ng mga token of, siguro dagdag bonus, ang mga nakaka-receive lang nun, yung mga area manager, tapos siguro nakakakurot yung manager. Etong mga service crew na to, wala yan, mga utusan lang talaga yan, no? At eto, no, kung mababasa natin dito sa comment sa TikTok, merong isang nagsiwalat din, no? Talaga to, na-experience ko rin to, na hanggang sa umangat yung aking job position, no? Talagang nanggaling tayo sa ganyan at talagang tunay itong nangyayari. Eto, meron din nag-share dito sa comment section, no? Sabi niya dito, manager din daw siya ng Chowking before. Actually, it happens daw talaga 100%. And totoo talaga kasi nga, ang nagpapa-implement talaga nito yung mga manager. At yung mga manager na yan, meron nga yung mga upper hand pa, yung mga area head, yung mga nagha-handle dito sa mga manager na yan, no? Kasi nga, pinipressure ng area manager nila yung mga manager ng store. Yun, totoo talaga kasi nga, yung may mga area manager na pabibo sa mga kataas-taasang mga hierarchy, sa mga pinakataas-taas pa, no? At eto, no, sabi niya dito, hindi daw talaga makatao yung management daw ng Chowking. Pero doon sa previous ko nga na work dati, no, sa isang payment center, nangyayari rin yan, yung tipong nag-house to house ka talaga. Grabe, no? Grabe yung manager ko na rin na yun, no? Talagang sip-sip din yung manager ko na yun. Talagang totoo yun, no? Talagang kawawa yung empleyado, no? Comment dito ni, eto, yung previous na manager daw siya ng Chowking. Basahin pa natin yung mga comment niya. Sabi pa niya dito, ganyan naman dito sa Pilipinas, karamihan sa manager levels, madalas talaga, pabibo. Talagang totoo yan. Eto pa, no? Magbasa-basa ba tayo dito? Eto, totoo talaga to. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, pag may recognition talaga, or yung mga bonuses, yung mga top management lang talaga yung nakakakuha dyan, yung mga manager, area head, ayan, no, yung mga service crew, yung mga crew na yan, wala yan. Kahit siguro soft drinks, hindi yan nagbibigay yung mga ibang manager, no? Pero yung mga, siguro, hindi naman natin lalahatin, siguro yung iba nang titreat, no? Pero hindi lahat talaga, hindi lahat. At eto pa, no, ang dami niyang isinisiwalat dito, no, etong dating nga daw siyang manager ng Chowking, 12 years daw siyang manager daw ng Chowking dito, no. Eto pa, sabi niya dito, sa experience daw niya sa Chowking, mga area manager dyan, ni hindi man lang tumutulong yan. Pag may mga big orders, andun lang yon para kumain. So, ayun, no, nire-reveal niya dito kung gaano mga pabibo etong mga area manager ng mga Chowking, no. Sana matigil na tong mga ganito, no, kasi grabe talaga. Pero feeling ko hindi pa rin talaga matitigil tong mga ganito hanggat walang uma-action, no. Sobrang dami niyang isinisiwalat dito, no. Etong si ewan ko kung anong basa dito sa kanyang TikTok account, no. So panoorin niyo na lang to or basahin niyo yung mga comment section dito, yung mga nagko-comment dito, no. Ayun, no, isiniwalat niya nga 12 years daw siyang manager daw ng Chowking, na talagang legit naman talaga yung mga binibitawan yung mga comment dito. At sinabi ko nga sa inyo, hindi lang to sa mga fast food chain nangyayari, even sa experience ko, no, sa isang payment center, dati nagbabahay-bahay kami, nagpupunta kami ng mga toda, talagang yung tipong tirik na yung araw, no, na hindi naman na talaga kasama sa job description yun na magpunta ka nun. Grabe, yung mga manager kasi talaga mga pabibo, no. Kung napapanood mo to sa manager ko dati, no, kay Fredo, kung napapanood mo to, sana mabuhay ka pa ng mahaba. Huwag kang mag-alala, pagka tumagos ka, no, bibisitahin kita dyan. Ayun. Shoutout na lang sa'yo, Fredo, no? Yun lang. Like, share, and subscribe. Grabe, sana matigil na itong mga ganitong galawan, no? Bye-bye.